kung saan-saan na talaga ako dinala ng pagmumotor. Welcome to Baguio. Welcome to Atok Benguet. Bakit ng Sagada? Sa kagustuhan kong puntahan yung mga magagandang lugar na nasa malalayo, ay nakakalimutan ko na din yung mga hidden gems na malapit lang sa kung saan ako nagmula. Grabe, kahit dito maganda eh. Grabe, parang nasa ibang mundo pag nandito ka sa taas. Okay na ako dito. Kaya sa araw na ito, samahan nyo kaming bisitahin ng isang pambihirang lugar na matatagpuan sa Infanta, Quezon. What's up sa inyo mga tropang gala? It's me again and we're back for another ride. So yeah, good morning. It's a good Thursday morning. It's me and may kasama natin si Cathy. OBR siya ngayon. We're back here sa Marilaki Highway. May pupuntahan tayo isang place na take for granted natin kasi nga malapit. Ganun siguro minsan kapag ka malapit talagang na-take for granted natin kasi kakahanap natin ng magagandang lugar sa malalayo hindi na natin napapansin yung mga malalapit. Bakit tayo ngayon ng Infanta, Quezon? Sa bungad lang naman tayo, hindi naman tayo papasok sa pinakaloob para puntahan yung isang falls dito. Sikat na siya, napavlog na rin, napapanood na natin sa mga vlogs. Pero ngayon pala natin siya pupuntahan. Yeah, let's enjoy the day. Yeah, napaganda talaga ng Marilaki, no? Kapag kailangan mo talaga ng quick escape sa reality. Ito talaga yung pinakamalapit sa Metro Manila. Yung biyahe namin, maaga kami umalis. 4:30 kami nag-ride out. Then yeah, dire-diretso na naman yung daan. As usual, paakit tayo ng Marikina. Then palabas dito sa Marilaki Highway. Pero kanina umaga, may nataanan lang kami isang McDonald's dun sa may gateway. Kumain muna kami saglit ng almusal since di pa kami kumain nung pag-alis. Then dumaan lang kami ng 7-Eleven para pumili ng mga ibang baon pa. Then yeah, dire-diretso na agad dito. We'll see kung ano mangyari. Let's go. Let's have a great day today. Yeah. Yung grabe mga tropang lamig. It's 6:30 pa lang na umaga. Sobrang lamig. Tsaka iba talaga yung daan dito. Solid. Oh, paalala. Marilaki is not a racetrack. Ride safe. Solid yung mga coffee shop dito sa sakyan na. So tatayo lang sila ng spot. Hahanap lang ng spot. Magtatayo na lang doon ng mga tent nila. Iba talaga ang ride pagka weekday kasi wala masyadong kasabay. Nakasabay ng mga nagbe-banking, mga nagpa-practice. Which is good. Dahil safe riding na naman tayo lagi, no, pagdating dito. Grabe ganda. Ang Marikina Infanta Highway ay may haba na mahigit 117 kilometers. Mula Marikina, tatagos ito sa probinsya ng Rizal, Laguna at Quezon. Reason why mas kilala ito sa tawag ng Marilaki Highway. Ngayon mga tropa, dito na tayo sa crossing ng Sampaloc Road. Itong pakanan pakaliwa, Sampaloc Road yan. Pero tayo diretso pa since Infanta tayo. Yung mga daan papunta na Daranac Falls or iba pang pasyalan dito sa Tanay. Grabe maaraw pero maambon. Saka ang lakas ng hangin. Tuwing akit talaga ako na Infanta or may pupuntahan ako dyan banda sa Quezon, laging ganito yung maambon. Blessing yata. Yung mga tropa kung pupunta kayo ng Regina Rica, dito rin pala yung daan nito, pakanan. Yan, papasok dyan. Yun yung may malaking mga Mary. Pero syempre mas malaki yun sa Batangas. Dito meron din sa Tanay. But yeah, diretso pa tayo pa yung Infanta. Let's go! Ito sikat ng araw. Sikat ng araw pero naulan. Basahan sa heg. Nakakamangha talaga ang kahabaan ito ng Marilaki Highway. Ganito kaganda ba naman balagay ang makikita mo? Talaga namang hindi ako magsasawa sa lugar na ito. So yun, nag-stop over muna tayo dito banda sa may Santa Maria, Laguna. Or dito sa may malaking sign ng Santa Maria, Laguna. Kasi nagpalit akong battery. Siguro mga 30 minutes na lang yung biyahe. Nandun na tayo sa Pinlac Falls. So tara, kasi maglit lang talaga kami dito para magpalit ng battery. So let's go. Mga tropa, grabe na pag nasa Baguio yata tayo. Sobrang lamig. Lakas ng hangin din. Grabe.
mag-aalas 8 na, ganito pa oh. Hey, Baguio! Dito na tayo sa may Infanta Quezon. Hindi ko alam kung naririnig pa ako kasi sa lakas ng hangin, pero sobrang fog. We're officially in Infanta Quezon. AM90. Grabe yung fog oh. Yeah, diretso pa tayo. Puntahan natin yung Burial Peak, isang kainan na pinupuntahan ng mga mountains dito. Then, siguro from there, mga ilang minutes pa bago yung pinlock. So, tara, let's go. Di na bago sa akin ang ulan sa tuwing bibisitahin ko ang bayan na ito. Pero ngayon ang kauna-unahang beses na nakita kong ganito kakapalang fog pagpasok ng Infanta Quezon. Para tuloy ako nagpunta ng Benguet na less ang travel time dahil mahigit 2 oras lang ang layo nito mula sa Manila. At maliban sa fog, may isa pang pumukaw ng atensyon ko sa lugar na ito. Grabe mga tropa, merong falls dito. Hey, nasa gitna ng daan. Oh, good to. So yun mga tropa, nag-stop lang kami saglit para magpabote. Pero grabe ang ganda ng falls dito. Dahil nga nag-uulan, medyo lumakas yung tubig. Dito lang yan, paglagpas ng Burial Peak, mga ilang minuto lang makikita nyo na yung falls. Ngayon, diretso pa tayo, siguro mga 20 minutes, 22 minutes pa, nandun na tayo sa Pinlock. Pinaulanan lang tayo ng Panginoon, no? Blessing. But let's go. Meron pa isa dito, maliit. Yan o, maliit. Dito nga pala, magpupunta kayo ng Pinlock pag galing kayo ng Marikina or Tanay. May dadaanan kayong 3 tulay yata bago yung mismong falls. So ito yung una. Yeah, medyo off-road. Ito yung unang tulay. Meron pa ang 2. So ito yung second na tulay. Tigkay Bridge. Yan. Tigkay Bridge. So meron pa isa. Let's go. Pagtapos ng pangalawa, wala pang 1 kilometro, ilang metro lang, ito na yung pangatlo. Kakawayan. Alam ko dito yung Kakawayan Falls. Ito, yan. Yan. Kakawayan Falls. Yan. Pero hindi yan yung pakay natin, sa Pinlock tayo. Siguro sa next na balik natin dito, puntaan natin yan. Grabe, di ba lang tunitig nyo ako kasi malakas yung hangin. Wala tayong bike. Nagpasa tayo sa pato. Yung pang-4 na bridge, doon na tayo kakanan. Pero hindi na tayo tatawid mismo ng bridge. Kumbaga bago pumasok ng bridge, may right turn doon papasok ng Pinlock. Grabe yung fog oh. Kita nyo yan? Welcome to Baguio. Welcome to Atok Benguet. Pero dito lang yan sa may Quezon. Grabe, para tayo nasa papakyat ng Sagada. Woo! Grabe. Bilis lang, wala nang makita sa harap. Takbo-pogi lang tayo. Di ko alam kung nakikita nyo pero ang araw dun. Maliit kasi yan sa camera eh, pero yung bundok na yun maaraw dun oh. Parang dito lang talaga sa part na to yung may clouds. Konti na lang, let's go! So yun mga tropa, ito na yung pang-4 na tulay. Pero dito tayo papasok dyan. Ito, may nakalagay Pinlock Falls. This way. So akit tayo dito. Medyo rough road na to dito. So, let's go! Yeah. Rough road. Yun lang naman yung nakatakot dun yung papunta paakyat. Pero dito, ayos na. Ito na yung parking. Parking yata sa mga sasakyan. So yun tropa, nandito na tayo. Ayun yung falls, medyo malakas kasi nag-uulan. Walang tao ngayon since it's a weekday. But yeah, let's go. Then mga tropa, welcome to Pinlock Falls. Let's go.
yun, dito tayo sa Pinlac Falls. Di ko alam kung rinig nyo kasi medyo malakas yung alon today. Dahil nga nag-uulan. So, dun siya sa taas. This is the second level, yung sa baba niya. May liguan dun. Then, this one, second level. Then ito, pababa siya. Hanggang dun, sa baba. So, pag ganito daw malakas ang alon, pinubuksan nila tong butas dito. And, nasasarayan para tuloy-tuloy yung agos ng tubig. Sabi ni Kuya, pwede pa umakyat dito sa taas. Meron pa raw yan doong falls sa taas na pwedeng liguan. Pero wala pa mga cottage, kaya hindi pa nila nare-recommend. Pero pwede naman daw puntahan. Look at Cathy, girlfriend ko. Nag-enjoy dun sa taas. Malamig yung tubig, solid. Yung tubig niya galing sa bundok. At fresh na fresh. Natural waters. Kinukuha nila Kuya yung naipon na buhangin sa gitna. Sabi nung bantay, pagka hindi kasi nabubuksan to, naiipon yung buhangin dun sa gitna. So ngayon, kinukuha nila, tinatambak nila dito. Kasi ganyan siya kalalim. Ganyan, try natin nakiting din dun sa taas. Tara, let's go. Then, sabi ni Kuya, ito yung daan. Papunta din sa taas. Sa inyong falls sa baba. Tingnan natin kung ano meron dito sa taas. Kahit hanggang dito lang sa bungad. Konting trek. Yeah. Kami sa bundok. Uy, grabe ang ganda dito. So ito yung falls. Yung kaninang binibideo natin. Ay ngayon, sinasara na nila yung butas kung nakikita nyo. Sinasara na yung butas kasi may mga dumating ng bagong bisita. Isang grupo sila, mga 10 yata. So yun, dito tayo ngayon sa taas. May trail naman, hindi naman nakakaligaw. Grabe, kahit dito maganda eh. So yung tubig niya is from the mountains sa baba. All fresh waters. Tubig galing sa kabundukan. Ngayon, since maulan nga, tulad ng sabi ko kanina, medyo maulan, kaya malakas yung agos. Tapos, kaya nagkukumpulan yung mga buhangin dun sa gitna ng liguan. Kasi, pagka hindi raw nabubuksan yung butas, naiipon dun yung mga buhangin. Hanggang dun pa raw yan, 5 to 10 minutes yung lakaran, meron pa liguan dun. Pero di na tayo pupunta rin, medyo maliblib na. Though pwede naman, pero okay na ako dito. Pero grabe oh. Grabe, parang nasa ibang mundo pag nandito ka sa taas. Kaya, yung trail pabalik. This is the falls. Dito galing yung tubig, pababa. So ngayon, medyo umaaraw-araw na. Patayin naman natin yung tubig. Medyo, nung kanina pagpunta ko doon, binidyo ako yung falls. Malamig. Ngayon, tingnan natin. Try natin maligo. So tara, let's go. Samahan niyo kami. So yun, nung tinakpan na yung butas sa likod, ganito na siya kalalim, hanggang dip-dip. Ayan, lakas ng tubig oh, grabe. Oh, grabe lang. So yun, pababa na kami ng Manila. Maghanap lang kami ng kakainan dito along the way. But yeah, kung naghanap kayo ng place na malapit sa Manila na something na para makonect sa nature, aside from camping, aside from mountains, yeah, itong falls dito, Pinlac Falls is one of the best place to visit. Siguro pag summer, maganda dito. Pagpasok nyo, meron lang entrance fee na 30 pesos. Then cottages is, yung mga tables, may 250, may 400, may 800, may mga cottages din sila, and may mga kubo. So, mas maganda, tingnan nyo na lang dun sa website yung, or contact nyo na lang sila via Facebook, sumasagot naman sila kung magkano yung mga prices. But yeah, pwedeng walk-in.
And mas maganda pag pupunta ka ng weekday kasi konti yung tao. So right now, papunta lang kami may dadaan lang kami isang kainan along the way, along Marilaki Highway. Then, babaan na, papunta ng Manila. So ganun lang kabilis yung biyahe natin ngayon, no? Sana maging safe lang yung pauwi. And yeah, we'll see ano pa mangyayari. Let's go. So yun, pauwi na tayo, no? Kumain na tayo saglit sa may Marquez Bulalohan, doon sa kinakainan ni Master or ni Sir Jeric P. So tinry natin doon. Sobrang solid. Totoo nga yung sinasabi ni Sir. Masarap nga yung mga pagkain doon. And mura. Price range from 150 to 300 to 380. Ganun lang. Pero yung nabili namin is bistek and lechon kawali. Sobrang solid. Ang sarap. Pati yung sabaw, grabe. Bibigyan ka na lang ng pitchin ng sabaw. Pahala ka na sa sabaw. Ang sarap ng sabaw. Sabaw yata siya ng bulalo. So right now, pauwi na kami. Papabalik na kami ng Manila. Pababa na. And napahinto lang ako kami dito kasi ang ganda ng view. Dito to paglagpas ng Santa Maria na sign. Paglagpas mo, eto, kita yung pili dyan dun, no? Mga windmill. Sobrang solid ng view. Kitang-kita yung mountains ng Sierra Madre. So right now, pababa na. And maraming salamat kung umabot ka hanggang dito. If you like this type of vlogs, travel vlogs, please subscribe to the channel. Maraming salamat. Ride safe sa lahat ng mga nagmumotor. And I'll see you guys in the next video. Ingat lahat. God bless. And thank you. Let's go. Let's go na. Pababa na. Well, a big shout out sa ating mga kapatid, Brother Clarence and Monty from TP. Maraming salamat sa panonood, sa pagsuporta sa mga vlogs natin na ina-upload, no? And ingat kayo palagi. God bless and I hope to see you guys soon. Alright, bye!